Happy Monday, guys! At naalam nyo ba tungkol dito, may nag-viral na namang video. Tingnan nyo po itong nakuha ng video ng pagtatalo ng isang naka-uniformeng pulis na sakay ng police mobile at nabangga nitong motorista. Pangalan niyo po, sir? May ID po kayo? Hindi, kayo sir, anong pangalan niyo? Hindi po, kayo po ang tinatanong ko. Kayo po ang nakabangga sa akin. May kasama kayo? Lasing po kayo eh. Binanggaan niyo po ako eh. Lasing sir. Sige po, itaas niyo po isang paa niyo. Oh. Ang pulis halatang di umanong nakainom. Sa viral video, makikita ang logo ng Bacoor Police Station sa police mobile. Kinumpirma naman ng Bacoor Police na doon nga nakadestino ang mga pulis sa video. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, usually baliktad ang sitwasyon, pero kakaiba to, pulis ang nagmamaneho raw ng lasing at nakabangga pa. Anong reklamo ang pwede niyang kaharapin, lalo na at official police vehicle ang gamit niya? Naku, alam naman natin na nakasaad sa Republic Act 10586 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act na ipinagbabawal sa lahat ng motorista ang pagmamaneho ng nakainom o nakadroga. Ang sino man na lumabag ng batas na ito ay pwedeng patawan ng multang 20,000 pesos hanggang 500,000 pesos. Butin lang at walang nasaktan, kaya't ang kulong ay 3 buwan lamang at ang fine ay hanggang 80,000 pesos. Siyempre, mas mabigat kung meron ngang nasaktan or namatay. Butin lang nga hindi. Pero suspendido ang non-professional driver's license ng perpetrator for 12 months dahil dito at perpetually revoked kung mangyari muli. Kung professional driver's license naman ang hawak niya, unang violation pa lamang ay perpetual revocation na. And of course, yung paggamit, pag-inom while on duty, pagkabangga while under the influence of liquor, nako sigurado pong merong administratibong liabilidad ang pulis na yan. Kaya siguro dapat abangan natin kung anong mangyayari. Because we need to keep our police in their ranks, diba? Sinong magpupulis? Sa mga pulis natin. Susunod na tanong, kapag po ba nasangkot sa banggaan o anumang insidente, pwede po bang mag-video at mag-upload online bilang katibayan? Yung iba nila live stream pa on the spot ang pangyayari. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, okay lang naman ang pagkuha ng video o larawan habang nangyayari ang isang banggaan. Ito ay pwede ring magsilbing paraan ng pagpapanagot sa mga alagad ng batas, lalo na halimbawa kung may alegasyon na nakainom nga para makita ang lagay nito habang nangyayari ang insidente. Ganon din kung may alegasyon ng pang-aabuso o hindi makatarungan na pagtrato. Pwedeng gamitin ang mga kuha bilang ebidensya sa mga reklamo o kasong isasampa laban sa isang opisyal na lumabag sa kanyang tungkulin. Of course, kung gagamitin to bilang ebidensya, dapat ay mapatunayan na ito ay authentic at hindi retokadong video. Ang iba pang mga requirement para dito ay para maging admissible siya sa korte ay mahahanap sa ilalim ng Rules on Electronic Evidence ng Korte Suprema. Para sa mga pulis, kayo dapat po ang magsilbing modelo ng mga motorista sa tamang gawain at isa na roon ang huwag mag-drive kung may impluwensya ng alkohol. Sino lang ang magdadala po sa inyo sa presinto? In any case, sa mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.